Sa mga naghihintay ng brand ng sapatos na ito na guys, matagal-tagal ko na rin itong gustong gawan ng review at subukan dahil sa matagal na rin itong Li-Ning sa running industry. Sa pagkakaalam ko, itong Li-Ning ay 1990 pa sila nagsimula at kilala sila sa international. Kumbaga, subok at quality ang kanilang ginagawang product. Sumasali na rin sila sa international marathon competition sa Olympics at gamit itong brand ng sapatos ng mga elite runners. So ito ang Li-Ning Feidan Challenger 5. So tara, pag-usapan natin kung ano ang meron sa sapatos na ito. Disclosure, itong sapatos na ito ay pinadala sa akin ng official store ng Li-Ning para gawan ng review. Pero hindi ako binabayaran para gamitin o gawan ito na review. At lahat ng sasabihin ko dito ay base experience ko. So bago natin ito pag-usapan, baka pwede mo naman i-like yung video ko. Pasubscribe naman ako. Wala naman ba ito, malaking tulong ito sa channel ko. Maraming salamat po. Yung upper material nito guys ay textile plus thermoplastic polyurethane. Tapos pag tinitingnan ko siya guys, yung pagkagawa dito napaka-transparent at napaka-breathable. Dahil sa yung upper material nito ay ang daming butas-butas na maliliit. Madaling makakapasok dito yung hangin at makakasingaw yung init. Tingnan nyo guys oh. Hanggang dito yan. So, kitang-kita na yung medyas na ginagamit nyo. So, maging aware kayo sa kulay ng medyas para maging bagay dito sa sapatos. Yung toe cap niya guys ay napakalambot. Hindi naman to the point na siya ay madideform kapag na-pressure ng ganito. Bumabalik naman. Tapos yung logo ng Li-Ning. Meron din dito ng logo ng Li-Ning na design. May nakalagay dito sa may color lining na boom fiber. Tapos nandito yung Feidan. Itong mahabang kulay gray na to ay reflectorized. Meron itong 1, 2, 3, 4, 5, 6 lacing holes. Tapos yung kanyang sintas, sakto yung haba. Yung tang naman niya guys ay manipis. As in walang foam. Sakto lang yung lapad. Sakto lang din yung haba niya na merong nakalagay na logo ng Li-Ning. Tapos marami siyang malalaking butas dito sa may banda ng baba ng tang. Dito naman guys sa collar lining niya ay meron ako nararamdaman na foam. Hindi makapal, malambot, hindi ito malapad kundi maliit lang siya tapos pa-curve. Meron ako nararamdaman na heel counter kaso mataas masyado yung heel counter niya. So tingnan natin kung dudulas yung heel ko dito. Napansin ko lang guys yung design ng collar lining niya. Medyo mataas dito. Tapos dito sa sakong medyo nakalubog. So tingnan natin kung kikis-kis ito dun sa tendon kung magkakaroon ako ng irritation habang tumatakbo. Yung midsole naman ito guys ay wala akong nakitang details kung anong ginamit nilang material, kung nylon elastomer ba, supercritical process ba, P-box ba, EVA ba. Meron ako nakita dito sa YouTube na ang midsole daw nito ay P-box. Pero kapag tinitinan ko naman ito guys, parang katulad nung ginamit sa Flame 4 ang midsole dahil sa merong bilog-bilog parang ganito guys. Yung may 361 degrees Flame 4, di ba kapag tinakbo nyo, merong texture na bilog-bilog tapos bitak-bitak. Sa kanya ay merong ganon. Tingnan nyo guys oh. Kapag pinapakaramdaman ko, magkaiba sila eh. So hindi ko masabing 100% P-box ito or nylon elastomer. So tingnan ko na lang kung ano ang performance nito kapag tinakbo ko ng half marathon, kung responsive ba, may air node feedback ba yung midsole nito. Nga pala guys, yung design na ito ay yung snake, yung games. Wala din ako nakitang details guys kung gaano kakapal yung rear pot nito at yung purpot nito sa advertisement nila. Pero dito sa YouTube, meron ako nakitang details na ang purpot daw nito ay 22mm. Tapos yung rear pot nito ay 29mm. So meron daw itong 7mm drop. Pero hindi ako kumbinsido doon dahil sa nakatype lang at hindi ko naman nakita na sinukat nyo ito. So tingnan natin kung ano ang estimated sukat nito. Dito ako susukat guys. Dito banda tapos dito sa dulo ng midsole. Hindi ko sasama yung rubber outsole. Midsole lang. So ito ay 27.9 mm. Tapos kapain ko lang. O nakalubog ng konti yung heel natin dito. So dito ko kukuha
banda. Tapos dito sa dulo ng midsole, hindi ko sasama yung rubber outsole. So nakakuha ko dito ng 35 mm. So meron itong estimated na 7 mm drop. Meron itong built-in T700 grade full farm rolling shovel shape carbon plate para sa proportion. Napansin ko lang guys, yung design ng carbon plate nila sa advertisement nito, malapad dito sa may forefoot. Pero pagdating dito sa may heel, ay hindi siya malapad, paliit. So tingnan natin kung may effect yon sa stability nitong sapatos. Yung rubber outsole naman ito guys ay tinawag nilang GCR na mayroong properties na anti-skid. Tapos tinasa nila ng 6% wear resistant kaysa dun sa previous version. Kapag tinitingnan ko naman siya guys, makapal ito. Pwede natin to gamitin sa daily run, sa speed training at long run. Tingnan nyo guys. So balikan nyo itong video na to. Dahil sa itatakbo ko to ng half marathon, tingnan nyo kung madaling mapudpud yung rubber outsole niya. So tingnan natin guys yung insole nito. So yung insole niya ay makapal, malambot. Flat lang siya, tapos stretchable. May mga butas-butas para sa pagiging breathable. Soft yung nararamdaman ko dito, hindi madulas. May nakalagay sa kanyang Fade 5 Challenger. So tingnan natin guys kung ilang grams ito sa size ko. Sa size 7 ito guys. So ito ay tumitimbang ng 185 grams sa size ko. So napakagaan ito. So tara, itatakbo ko na ito ng half marathon. Sinubukan ko to sa uphill. At sinubukan ko sa downhill. ...21 kilometers, oras 1 hour and 59 minutes, average pace 5 minutes and 39 seconds, max pace 4 minutes and 5 seconds, elevation gain 248, average SR 152 BPM. So pag-usapan muna natin guys ang fitting nito sa paa ko. Dito sa toe box guys, napakaluwag na nararamdaman ko, pero pagdating dito sa may bandang arch, medyo masikip yung nararamdaman ko. So sa tingin ko, pwede ito sa medyo malapad na paa, normal na lapad na paa, at narrow ang paa. Hindi ko ito marirecommend guys sa malapad na paa at matabang paa dahil sa baka masikipan na kayo dito sa may bandang arch. Dito sa kabilang sidewall ng midsole guys, pa-curve pa rin yung midsole niya. So talagang masisikipan yung mayroong matabang paa at malapad na paa. Pagdating naman guys sa sizing nito, ito ay true to size. Kanina habang naglalakad ako, naramdaman ko yung pagiging malambot na midsole nito. Meron ako nararamdaman na konting bounce. Malapit ko na siyang makategori sa super lambot na midsole, pero hindi pa super lambot. Malambot lang siya. So pag-usapan natin guys ang naging performance nito sa 21 km na takbo ko. Yung unang kilometro ko pa lang dito, naramdaman ko na kagad yung pagiging malambot ng midsole, responsive ng midsole at yung energy feedback. Wala akong nararamdaman na delay sa midsole nito, ang bilis ng react niya. Ang ganda niyang gamitin sa speedrun dahil sa bukod sa malakas yung proportion nito ng midsole nito, ang gaan din niyang itakbo. Ang bilis kong humakbang. Kung ang ginagamit mong sapatos ay nasa 250 grams, tapos gagamitin nyo ito, ramdam na ramdam nyo yung pagiging magaan nito at parang wala kang suot na sapatos. Pero syempre, kailangan nyong gamitin ito sa daily run para masanay kayo dito. Pwede natin to gamitin sa speed run, long run, time trial at race day.
Nung tumatakbo ako ng mabagal na pace, mga 7 minutes per kilometer, 6 minutes per kilometer sa 21 kilometer ko kanina, nararamdaman ko pa rin yung malambot na midsole nito. Pero hindi ko ito marirecommend sa inyo sa easy run, sa LSD dahil sa sayang baka hindi tumagal yung midsole. Dahil sa itong sapatos ay ginawa para sa mabilis na takbo. Sa pagiging stable naman, napaka-stable nito sa pantay na kalsada. Sa uphill at downhill, ang stable din niya dahil sa hindi ko nararamdaman na gumigewang yung paa ko dito sa loob. Nung napadaan ako dun sa pa-L na kalsada, wala ako nararamdaman na gumigewang din yung paa ko dito sa loob. Nakatulong yung strap dito sa loob na connected dito sa tang sa pagiging secure ng paa ko. Nakalak ng maayos. So kahit na yung carbon plate niya ay medyo maliit dito sa may heel, ay hindi naman naka-apekto sa pagiging stable nito. At yung sinasabi kong medyo mataas yung collar lining, hindi naman kumikiskis dun sa tendon ko. Kahit na medyo mataas yung kanyang heel counter, hindi naman dumudulas yung heel ko dito. Nakalak pa rin ng maayos. Yung rubber outsole naman ito guys ay makapit sa kalsada. Kahit na tumatakbo ko sa uphill at downhill, makapit pa rin ito. At ito na ang nangyari sa half marathon na takbo ko. So para sa akin, durable yung rubber outsole nito. So meron itong estimated na 7 mm drop. So pwede ito sa forefoot striker, midfoot striker at heel striker. Dahil sa napakagaan nito, tingnan nyo guys yung durability nito. Walang natanggal na dikit. Dito sa kabila. Wala. Tingnan nyo guys yung midsole. Walang malalaking bitak-bitak. Dito sa kabila. Wala rin bitak-bitak. So, matibay ito. Sa 21 km na takbo ko dito, hindi ko nararamdaman na dumadapa yung midsole nito. So, sa tingin ko, aabot ito ng marathon distance. So, pag-usapan natin guys, ang nagustuhan ko dito at hindi ko nagustuhan. Unahin ko na sa nagustuhan ko. Unang-una, ang sarap ng itakbo dahil ramdam ko yung malakas na energy feedback ng midsole nito. Tapos, ang gaan niyang itakbo. Talagang napapabilis ako ng takbo dito kapag pumipick up ako ng mabilis na pace. At napaka-effortless ng bawat takbang ko. Nagustuhan ko rin yung pagiging breathable ng upper layer nito dahil kanina nung nasa sasakyan ako, nararamdaman ko yung malamig na pumapasok dito sa loob ng sapatos. Nagustuhan ko din yung comfortable na nararamdaman ko dito sa sapatos. Kahit na medyo masikip dito yung nararamdaman ko dito sa may arch, wala namang sumasakit sa talampakan ko o dito sa gilid ng paa ko. Maayos naman. Ang hindi ko nagustuhan sa sapatos na ito guys ay yung upper layer niya dahil sa maraming butas-butas. Madaling makakapasok dito yung mga buhangin. So, maging aware kayo sa rutang tatakbuhan nyo kung meron dong rough road. Tapos, maging aware din kayo sa panahon dahil sa kapag inabutan kayo ng ulan, madaling makakapasok dito yung tubig. Sa ngayon, yan lang muna po ang masasabi ko sa sapatos na ito. Kung interested kayo dito, ilalagay ko po sa description ng link kung saan mabibili. Maraming salamat po sa panonood at run safe po.